Gasado na ang malawakang protesta ng iba't ibang grupo kontra korupsyon sa November 30. Ang ilan, ipapanawagan din daw ang pagbibitiw ni Pangulong Marcos at Vice President Sara. Narito ang report ni Kari Cator. Anong pagsagawa ng mga protesta gaya noong September 21, wala pa ring nakukulong kaugnay sa flood control scandal. Kaya sa November 30, kasabay ng Bonifacio Day, muling magsasagawa ng malawakang rally kontra korupsyon ng iba't ibang grupo sa Rizal Park sa Maynila. Kabilang dyan ang kontradaya na ipapanawagan na rin daw ang pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte na anilay hindi inosente sa isyu ng pangungurakot. Galit na po talaga yung malawak na sambayanan. Ang pangunahing panawagan po talaga is the resignation not just of the President but also of the Vice President. Kasama na rin yung iba pang mga sangkot sa anomalya. Flood control project man yan. Ayon pa sa grupo, dapat magkaroon ng special elections sakaling maparesign ang Pangulo at Vice. Kailangan daw ng transition committee para rito. Kaya yung mga bubuo sa Transition Committee, hindi mula sa mga dynasty, hindi mula sa mga mayaman at makapangyarihan. Kasi lalo lang nilang i-hijack ito at saka baka mamaya baka gawin pa nilang tuntungan yung Transition Committee para lumago yung kanilang negosyo. Hindi po mangyayari yon. Hinimok naman ng grupo na makiisa ang Iglesia ni Cristo sa gagawing protesta sa November 30. Napakalaki ng inyong crowd noong kayo ay nagrally sa Luneta, sa Quirino Grandstand to be more precise. Why not bumalik kayo roon sa darating na linggo, sa susunod na linggo po, para po makiisa. Matatanda ang nagpasabog si Senador Amy Marcos sa nagdaang INC rally, bagamat walang kinalaman umano sa politika ang protesta. Isiniwalat ng presidential sister na gumagamit umano ng ilegal na droga ang kanyang kapatid at asawa nitong si First Lady Liza Araneta Marcos, bagay na pinalagan ng palasyo. Pero sa issue ng flood control, partikular sa pagpapaaresto sa mga sangkot, marami ang hindi pa rin kontento sa ginagawang hakbang ng gobyerno. Sobrang bagal. Kung may mas babagal pa sa Pagong or sa Suso, sila na siguro yon. Isa sa mga idinadawit sa issue ang dating kongresistang si Zaldico na hindi pa rin umuuwi ng Pilipinas. Una nang naglabas ang Office of the Ombudsman ng arrest warrant laban sa kanya. Inaasahang isusunod na rin ang red notice sa Interpol. Pero ang PAOK hindi pa masabi kung kailan nga ba maaaresto si Ko. How long will it take? Depende na po yan dun sa Secretariat. I do recall it took us more than 2-3 months. So, tingnan ho natin kung ano higing kahinatnan po niyan. Pero for sure, meron na hong papasko sa mga kulungan. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News Spot. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.